At para sa ating mga balita, dating Senadora Leila De Lima, balik kulungan na nga ba? Israel, na-scam ng sarili niyang spy at mga military weapon ng China na pinadala sa Pakistan. Dispalinghado lahat. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Pinawalang bisa ngayon ng isang dibisyon sa Court of Appeals ang pag-absuelto kay dating Senadora Leila De Lima kaugnay sa isang kasong kinasasangkutan niya na may kinalaman sa droga. Ang pagpapawalang bisa sa pagkakaabsuelto ni De Lima ay nanggaling mismo sa 8th Division ng Court of Appeals matapos nitong paboran ang petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Kinwestiyon kasi ng Solicitor General kung bakit absuelto si De Lima sa drug case nito na may kaugnayan kay dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos. Ang desisyon ay may petsang April 30 pero isinapubliko nitong Huwebes, Mayo 15. Ibinalik ng Court of Appeals ang kaso ni De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 at iniutos sa hukom nito na gumawa ng panibagong desisyon. Ayon sa kampo ni De Lima, hindi ito nangangahulugan na babalik siya sa kulungan dahil mananatili umano ang status quo. Matatandaan na may umiiral na ruling laban sa double jeopardy. Ibig sabihin, hindi pwedeng litisin uli o hatulan ang isang taong naabsuelto na. Pero may mga pagkakataon na pwedeng pawalang bisa ng appellate court ang pagkakaabsuelto, lalo na kung may nangyaring mistrial o grave abuse of discretion sa panig ng hukom na nag-acquit sa akusado gaya ng kaso ni De Lima. Ayon sa Court of Appeals, nagbase lamang daw si Muntinlupa City RTC Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara sa pag-atras ni dating Bucor Chief Rafael Ragos bilang testigo. Pero maliban doon ay walang nailabas na patunay ang nasabing hukom kung bakit naging inosente si De Lima. Ayon sa page 12 ng Court of Appeals decision, ang desisyon ng pag-absuelto ay ginawa umano ng walang sapat na pag-aaral sa lahat ng mga ebidensyang nakarecord at wala ring legal na batayan sa konklusyon ng hukom na mahina ang ebidensya ng prosekusyon. Malinaw daw na paglabag ito sa konstitusyon. Dahil dito, ang isang desisyon ng korte na walang sapat na factual at legal na batayan ay itinuturing na walang bisa at walang legal na epekto. Ayon yan sa Court of Appeals. Ang petition for certiorari na inihain ng Solicitor General laban sa pagkakaabsuelto ni De Lima ay isang uri ng legal remedy para questionin ang isang inilabas na desisyon. Sa kasong ito, ginamit ito ng tanggapan ni Solicitor General Menardo Guevara para questionin ang pagkakaabsuelto ni De Lima batay sa desisyon ng Muntinlupa City RTC. Bukod pa rito, sinabi ng Dibisyon ng Court of Appeals na nabigo din si Judge Alcantara na tukuyin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi niya. Ipinaliwanag ng Court of Appeals na ang kawalan ng sapat na impormasyon ukol sa mga binawing statements ay nagpapahirap para maintindihan kung paano nabuo ng mababang hukuman ang desisyon nito sa pagkakaabsuelto kay De Lima. Ayon kay Associate Justice Eleuterio Batan, dahil hindi malinaw na tinukoy kung ano-anong mga statements ang binawi ng testigo, napipilitan daw silang hulaan kung alin ang totoong statements na hindi isinama sa desisyon ng hukom at kung gaano kalaki ang epekto ng mga binawing statements sa naging resulta ng kaso. Dagdag pa ng Court of Appeals, hindi rin ipinaliwanag sa desisyon ng hukom kung alin sa mga elemento ng kaso ni De Lima ang hindi napatunayan ng prosekusyon. Ayon sa Court of Appeals, pinasimple daw ni Judge Alcantara ang desisyon niya dahil lamang sa binawi ni Ragos ang mga statements niya. Lumalabas tuloy na para sa nasabing hukom, sapat na dahilan na ang pagbawi ng mga statements para pawalang sala si De Lima. Matatandaan na pinawalang sala si dating Senadora Leila De Lima sa kanyang drug case noong June 24, 2024 matapos ang ayunan ng Muntinlupa RTC Branch 206 ang kanyang mosyon na ibasura ang kaso dahil umano'y kulang o mahina ang ebidensya ng prosekusyon.
Ang unang drug case laban sa kanya ay naibasura na noon pang 2021 ng isa pang korte sa Muntinlupa. Nakulong si De Lima mula pa noong February 2017 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na kalakalan ng droga sa loob ng Nubilibid Prison. Pansamantala siyang pinalaya noong November 13, 2023 matapos payagan ng Muntinlupa RTC na makapagpiyansa siya. Ang mga nasabing kaso ay isinampa laban sa kanya noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong din. Si De Lima ay kilalang kritiko ng drug campaign ni former President Duterte na nagresulta umano sa pagkamatay ng libu-libong katao. Nitong nakaraang eleksyon, pinalad na manalo si De Lima bilang kongresista ng ML Party List. Bukod pa rito, napili rin siya na maging bahagi ng prosekusyon sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, sinabi ni De Lima na hinihiling niya sa Court of Appeals na pag-isipan ang naging desisyon nila dahil kung hindi, posible umanong iapila sa Korte Suprema ang kanilang desisyon. Ayon kay De Lima, hindi ito nangangahulugan na wala ng bisa ang aking akwital. Medyo kakaiba ang desisyong ito dahil tila gusto lang ng CA na ipa-rewrite sa RTC ang desisyon dahil hindi raw ito malinaw. Naniniwala kami na makikita rin ng Court of Appeals ang mga sagot sa tanong nila sa mga record ng kaso. Gusto ko ring linawin na hindi sinabi ng CA na nabaligtad na ang pagkakaabsuelto ko. Ang gusto lang nila ay linawin ang nilalaman ng desisyon na para sa amin ay hindi na kailangan dahil malinaw naman ang naging pasya ng RTC. Hindi nito mapipigilan ang aking pagbabalik serbisyo publiko, at ipagpapatuloy ko pa rin ang aking paghahanda para itaguyod ang katarungan at mga reforma sa Kongreso. sa ibang balita, Israel na-scam ng sarili nilang spy. Isang opisyal ng Hamas na may mababang ranggo at nagbibigay ng mga impormasyon sa internal security ng Israel na Shin Bet ang umamin kahapon na isa pala siyang double agent. Batay sa report ng local media sa Israel, nahuli ang nasabing opisyal sa loob mismo ng Gaza sa gitna ng labanan at dinala sa Israel upang sumailalim sa interogasyon. Sa gitna ng pagtatanong sa kanya, inamin ng nasabing opisyal na sinadya niyang lokohin ang mga kontak niya sa Shin Bet noong gabing bago maganap ang madugong pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023. Ayon sa kanya, ng oras na tawagan daw siya ng kanyang handler sa Shin Bet para humingi ng update, sinabi niya na walang idineploy na puwersa ang mga Hamas at wala rin itong planong umatake. Isang maling impormasyon na naging dahilan kung bakit nabigo ang Israel na maagapan ang nasabing pag-atake ng teroristang grupo. Ayon pa sa ulat, hindi daw masyadong nakipag-ugnayan ang mga ahente ng Shin Bet sa kanilang mga espiya ng gabing yon, kaya't lalong hindi nakapaghanda ang Israel sa napipintong insidente. At ang kabiguang ito ang itinuturing ngayon na pinakamalaking failure ng Israeli intelligence sa kasaysayan. Noong buwan ng Pebrero, formal na inamin ng Israeli Defense Force na nabigo nga sila na malaman at mapigilan ang nangyaring pag-atake. At batay sa investigasyon, nagkaroon daw ng malaking pagkakamali ang militar sa pagtansya sa kakayahan ng mga Hamas. At aminadong bigo rin sila na protektahan ang mga inosenteng tao na nadamay sa Israel. Dahil sa pagkukulang ng IDF, nagbitiw sa pwesto ang head ng Israeli intelligence noong nakaraang taon, na sinundan naman ng pagbibitiw din sa pwesto ng mismong komandante ng Israeli Defense Force at ng hepe ng Southern Command. Sa ngayon, ang mga pangyayari noong October 7 ang itinuturing na pinakamalaking kabiguan sa kasaysayan ng intelligence sa Israel. Sa ibang balita, mga armas na ipinadala ng China sa Pakistan, dispalinghado lahat. Natapos na kahapon ang malaking eksperimento na ginawa ng China sa bansang Pakistan, kung saan tinesting ng China ang kanilang mga kagamitang militar habang may nagaganap na sigalot sa pagitan ng Pakistan at ng India. At ang resulta, palpak. Mula sa mga sumablay na missiles hanggang sa mga nabigong radar system, isa-isang pumalpak ang mga ipinagmamalaking armas ng Beijing sa mga totoong labanan, lalo na nang humarap na ito sa mga locally made na sandatang militar ng India. Ang eksperimentong ito ng China ay nagresulta sa kahihiyan ng kanilang bansa, ng pagkalugi ng Pakistan at ng matunog na tagumpay para sa India.
Umaasa ang Pakistan sa mga armas na galing sa China. Sa katunayan, 81% ng mga imported na sandata ng Pakistan galing sa China ang pinabagsak ng mga sandatang pandigma ng India. Ang Chinese HQ-9 air defense system na pantapat ng China sa Russian S-400 ay hindi man lang daw naka-intercept ng kahit isang BrahMos missile ng India habang isinasagawa ang Operation Sindoor. Sa halip, batay sa ulat ng Indian local news, winasak ito ng Indian Air Force at ginawang abo. Bukod dito, nabigo din daw ang mga J-10C fighter jets ng Pakistan na may kargang PL-15 missiles galing China na baguhin ang takbo ng labanan pabor sa Pakistan. Pakistan has also attempted Sinusubukan ng Pakistan na magsagawa ng mga tuloy-tuloy na kampanya sa pagpapakalat ng maling impormasyon kung saan ikinakalat nila ang mga fake news gaya ng pagkasira daw ng F-400 system ng India sa Adampur, pagkawasak daw ng mga airfield sa Saratgarh at Sirah, pag-atake daw sa himpilan ng BrahMos sa Nagutaa, pagkawasak daw ng mga RT gun positions sa Dangari at Chandigarh, at pagkakasira ng forward ammunition depot, pati na rin umano'y malawakang pinsala sa iba pang istasyong militar. Ipinapakalat ang mga ito sa social media bilang bahagi ng misinformation campaign ng Pakistan. Pero mariing pinabulaanan ng India ang mga ito, at tinawag ang mga naturang ulat na walang katotohanang propaganda. Habang patuloy na pumapalya umano ang mga armas na binili ng Pakistan sa China, nagpakitang gilas naman daw ang mga sandata ng India ayon sa mga ulat ng local media. Matagumpay daw na na-intercept ang lahat ng mga drones at missiles ng Pakistan, kabilang na ang mga Turkish-made Songbird UAVs. Matagumpay ding tinamaan ng mga BrahMos supersonic cruise missiles ng India ang mga kampo ng mga terorista sa Bahalpur at Muridke sa Pakistan. Batay din sa mga larawan na ipinakita ng satellite, malinaw na tinamaan ng India ang mga target nito at nagdulot umano ng matinding pinsala sa mga airbase ng Pakistan, dahilan upang mabigla at manghina ang Islamabad. Lubog ngayon ang Pakistan sa utang nito sa China na nagkakahalaga ng $29 billion. Ang multi-billion dollars na halaga ng mga Hangar submarines at JF-15 jets na galing sa China na tinawag namang fighter jets ng mga kapos sa budget ay wala daw silbi laban sa teknolohiya ng India. Sa katunayan, sinubukan din daw ibenta ng Pakistan ang mga Chinese fighter jets pero nagresulta ito sa trahedya dahil nagalit ang bansang Myanmar matapos nilang matuklasan na may mga depekto ang mga JF-17 jets na idiniliver ng Pakistan. Nagmadali pa raw magpadala ng mga engineers ang Pakistan para ayusin ang mga nasabing produkto pero nanatiling grounded ang mga eroplano na labis namang ikidadismaya ng military junta sa Myanmar. Maliban dito, bumagsak din sa 9% ang stock market para sa Chinese arm firm na AVIC Chengdu matapos magsialisan ang mga investors nito. Sa madaling salita, hindi lamang daw winasak ng Operation Sindoor ng India ang mga infrastruktura ng mga terorista. Ayon sa India, hindi raw kailanman mapagtatakpan ng mga propaganda ng China ang isang mahinang teknolohiya. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.